Si Jinwoo ay dumating sa gubat na malayo sa lungsod at wala siyang ideya kung anong aasahan mula sa job change quest. Mayroong dalawang dungeon na maaaring pasukin gamit ang mga susi at ang mga misyon na agad niyang kailangang gawin ay ang penalty at emergency quest. Ngunit ang unang misyon ay optional at binigyan pa siya ng oras upang magpasya. Inakala ni Jinwoo na ito ay misyong magpapalakas sa kanya sa pagkuha ng mga skill na angkop sa kanya, kaya tinanggap niya ito at nagbukas ang isang lagusan. Biglang naalala ni Jinwoo na hindi niya pa nagagawa ang daily quest at nagpa siyang ipagpaliban muna iyon. Ipinahayag niya na ang tunay na laro ay mag-uumpisa na ngayon bago pasukin ang lagusan. Sa ibang lugar, si Yu ay kumakain kasama ang ama nang dumating ang kanyang kapatid. Sa dungeon, natuklasan ni Jinwoo na hindi niya magagamit ang mga potion o full recovery. Hindi rin siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang misyon, kaya kailangan niyang mag-ingat. Biglang narinig ni Jinwoo ang isang bagay na lumalapit at naghanda siya. Lumalabas na ito'y armor-type beast at agad itong sinugod ni Jinwoo. Nagulat siyang walang epekto ang kanyang atake at hindi niya rin inasahan ang lakas ng halimaw. Nakatama si Jinwoo ng isa pang atake, ngunit wala ring epekto. Nakaiwas siya sa ilang atake at inihayag na nakipaglaban na siya sa mas malakas na nilalang na mas matibay ang kalasag. Dito ginamit ni Jinwoo ang kanyang kamay at pinunit ang halimaw. Ngunit hindi masaya si Jinwoo dahil naaksaya niya ang isang gamit ng kanyang fatal strike skill. Pero hindi siya pwedeng magsayang ng panahon dahil may lumitaw pang iba. Pagbalik kay Yu, nagtanong ang ama tungkol sa ginagawa ni Jinsung na pagbuo ng guild. Narinig niya na bawat S-rank na kanyang inimbitahan ay tumanggi. Totoo iyon, ngunit ipinaliwanag ni Jinsung na nakikipag-usap na siya sa mga hunter mula sa ibang bansa. Napagtanto niyo na ito'y magiging kakumpetensya niya at nagulat nang sabihin ni Jinsung na alam niya na may ginagawa ito ng palihim. Alam niyang sinusubukan niyo na maging kilala sa pagbili ng mga C-rank raid, ngunit binalaan niya si Yung huwag humadlang sa kanya. Hindi sumagot si Yu, ngunit sigurado siyang hindi magsasalita ng ganito si Jinsung kung alam nito ang lakas ng kasosyo. Sa loob ng dungeon, patuloy ang pagdurog ni Jinwoo sa mga halimaw. Natuklasan niyang kailangan niyang magpahinga, ngunit may nararamdaman siyang iba bago tapusin ang isa pang halimaw. Hindi siya makapaniwalang gumagamit ito ng stealth at bukod pa roon, isang mage na gumagamit ng light magic ang lumitaw. Lahat ito'y kakaiba kay Jinwoo dahil parang ang armor ng unang halimaw kasama ang mga skill ng mga ito ay pinapaalala sa kanya ang luma niyang mga laban. Ang misyon ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya, ngunit muli niyang sinuri ang sitwasyon sa gitna ng laban. Inisip niya kung paano tatapusin ang bawat isa sa kanyang mga kalaban. Ang naka-armor ay hindi tatanggap ng pinsala kung walang sapat na strength at hindi madedetect ang naka-stealth kung walang sapat na perception. Ang mage ay dapat kontrahin ng intellect ngunit hindi pa gaanong napataas ni Jinwoo ang stat na iyon. Naiipon na rin ang kanyang pagod kaya kailangan niya nang tapusin agad ang laban. Sa ibang lugar, makikita si Choi kasama ang iba pang mga hunter dahil sila ay pupunta sa Jeju Island. Sa loob ng dungeon, nagawa ni Jinwoong talunin ang mga halimaw. Natuklasan niyang nakatanggap siya ng chest plate at napagtantong wala pa siya gaanong mga kagamitan. Isinuot ni Jinwoo ang ilan at natuwa na ito'y nagiging invisible at hindi humahadlang sa kanyang galaw. Tumaas din ang level ni Jinwoo at marami na rin siyang golden items. Nakarecover na rin siya sa pagod kaya nagpatuloy siyang tahakin ang dungeon. Binuksan ni Jinwoo ang malaking pinto at bumugso rito ang malakas na hangin na kanyang ikinakilabot. Ang loob ay tila isang trono at siya'y nagulat nang may nag-aantay na sa kanya. Naalala ng buo niyang katawan ang tunog na narinig at presensya na naramdaman. Ang presyon na kanyang naranasan ay kapareho sa pakiramdam noong nasa double dungeon siya. Hindi makapaniwala si Jinwoo dahil ang lahat ng iyon ay nagmumula lang sa isang kalaban. Ang kalaban na ito ay ang Knight Commander na si Egris. Ang kanyang pangalan ay kulay pula at alam ni Jinwoo na hindi ito katulad ng kahit anong nakalaban niya noon. Agad umatake si Egris ng napakabilis at nagulat si Jinwoo nang makitang hiniwa nito ang mga poste na parang maliliit na tangkay. Mabilis dinumina ng halimaw si Jinwoo sa sumunod na atake at walang pagkakataon si Jinwoong makasabay doon. Ginawa nitong basahan si Jinwoo at hindi siya makapaniwala kung gaano katindi ang halimaw na ito. Nagpakita si Jinwoo ng matinding bilis nang siya'y magpakawala ng sunod-sunod na atake, ngunit walang epekto ang kanyang patalim sa armor ng knight. Bahagyang nasalag ni Jinwoo ang isang atake, at siya'y pinalipad nito. Napagtanto niyang pareho sila pagdating sa bilis, ngunit mas malakas si Egris kaysa sa kanya.
Sobra itong mapanganib at napaisip si Jinwoo kung may tsansa ba siyang talunin ito. Duda si Jinwoo na siya'y magwawagi ng walang sandata, ngunit isa lang ang naiisip niyang paraan upang mapinsala ang armor na suot ni Igris. Tinabi ni Jinwoo ang kanyang patalim at bigla ring tinapon ng knight ang kanyang mga sandata. Sa ibang lugar, tinawagan ni Choi ang chairman at pinasalamatan ito sa pag-apruba ng operasyon. Sinabi ng chairman na siya'y mag-ingat ngunit handa na si Choi sa mga haharapin. Alam niyang ang ekspedisyon ay para lang matukoy ang antas ng panganib. Kakantiin lang nila ang kalaban at titignan kung paano ito reresponde. Masigasig si Choi gaya ng lagi at ipinaliwanag na ito'y dahil ang huling raid sa Jeju Island ay hindi natapos para sa kanya. Sa loob ng dungeon, walang sinayang na oras si Igris para durugin si Jinwoo. Binalibag siya uli ni Igris na parang basahan at nagbigay ng sunod-sunod na suntok sa kanya. Tumalsik si Jinwoo at hindi siya makapaniwala sa kanyang kalaban. Sinasalag niya ang lahat ng mga suntok, ngunit pakiramdam niya ay nawalan siya ng 500 HP. Natuwa si Jinwoo na isuot niya ang armor kanina dahil tapos na siya kung hindi niya ginawa yon. Inamin ni Jinwoo na talagang mas malakas ang kalaban kaya pinabilis niya pa lalo ang sarili. Lumipad si Jinwoo sa paligid at nagawa rin itong mapaatras. Pagkatapos ay sumubok siya ng iba pang mga atake, ngunit malinaw na hindi na niya ito magagawang hulihin ulit. Pinalipad siya uli ng kalaban at napansin ni Jinwoo na ang skill na kanyang ginamit ay pinataas rin ang kanyang depensa. Hindi tumitigil ang kalaban sa pagdurog sa kanya, at siya'y pinadala nito sa ibang silid ngunit patuloy pa ring lumaban si Jinwoo. Ang lahat ng ito ay nagbunga nang gumamit si Jinwoo ng galaw para makatama ng sipa sa ulo ni Igris. Napagtanto ni Jinwoo na delikado ito para sa kanya dahil ang knight ay nagpakawala pa ng mas matinding mga atake. Patuloy na tumanggap si Jinwoo ng matinding pinsala nang ibalibag siya ni Igris sa trono at tinitigan siya. Sa bahay, nagiwan ng pagkain si Gina para kay Jinwoo bago mag-aral. Makikita rin ang kanilang inang nasa ospital. Pagbalik kay Jinwoo, siya ay nasa masamang kalagayan ng kunin ng knight ang espada para tapusin si Jinwoo. Walang habas niyang nilunsad ang panapos, ngunit nakakagulat na pinigilan ito ni Jinwoo gamit ang isang kamay. Ipinahayag ni Jinwoo na hindi pa siya tapos at pinaatras si Igris. Nilabas niya ang kanyang patalim at nagawa niyang saksakin ang knight sa puwang ng helmet nito. Pagkatapos ay ginamit ni Jinwoo ang lahat ng lakas upang itulak si Igris papunta sa pader. Sinubukan ng knight na gamitin ang punyal ni Jinwoo, ngunit sinabi ni Jinwoo na ang kanyang patalim ay hindi nagbabago ng may-ari. Bumabalik lang ito sa kanyang inventaryo kung saan maaari niya itong ilabas uli. Sinaksak ni Jinwoo ang punyal sa bungo ng knight ngunit ito'y masyadong mababaw. Napagtanto niyang kailangan pa niya itong ibaon ng mas malalim kaya ginamit niya ang natitirang lakas upang isagad ang patalim. Ginamit ni Jinwoo ang lahat ng fatal strike na meron siya bago pakawalan ang pinakamalakas niyang atake. Ang knight ay hindi na gumalaw. Binunot ni Jinwoo ang punyal at isang abiso ang nagpakitang siya'y nanalo sa laban. Napagtanto ni Jinwoo napakalaki ng kanilang agwat sa bawat kategorya at inaming nakatsamba lang siya sa pagkapanalo. Ang isang pagkakamali lang ay mauuwi sa kanyang katapusan. Matapos nito'y tumanggap si Jinwoo ng 4 na gantimpala. Ang una ay 1.5 million gold at ang isa ay ang S-rank helmet na suot ni Igris. Ang susi sa kastilyo ng demonyo ay S-rank ngunit hindi pa nagkaroon si Jinwoo ng kagamitan na may ganitong kalidad. Pinapataas din ng helmet ang kanyang mga stat at pinapababa ang mga pinsala ng 15%. Nakatanggap din si Jinwoo ng runestone para sa skill na ruler's hand. Ang huling gantimpala ay isang teleportation stone. Hindi ito pwedeng ilagay sa inventaryo kaya nagtaka siya kung bakit binigyan siya ng isa ngayon. Walang saysay na makakuha nito matapos ang tagumpay sa dungeon kaya napaisip si Jinwoo kung hindi pa tapos ang job change quest. Biglang nagulat si Jinwoo nang makita ang ilang mga portal na nagbukas. May lumabas na abisong nagpapakitang ang job change quest ay magsisimula pa lang ngayon. Inutos nito kay Jinwoo na manatiling ligtas hanggat makakaya upang makakuha siya ng advancement points. Ang mga puntos ay kailangan para maitalaga siya sa mas mataas na class ngunit walang ideya si Jinwoo kung ano yon. Lumabas ang orasan at napagtanto ni Jinwoo haharap siya sa walang katapusang mga kalaban. Natuwa siyang makita na ang kanyang mga kalaban ay hindi gaya ni Igris dahil sigurado siyang hindi siya tatagal ng ilang segundo kung ganoon. Tiyak si Jinwoo na kaya niyang harapin ang mga ito ngunit hindi rin maitatanggi kung gaano sila karami. Ngunit walang takot si Jinwoo sumugod sa kanila. Pagkatapos ay makikita ang iba pang mga hunter na papunta sa Jeju Island.
Dinaglaon, makikitang si Jinwoo ay patuloy na lumalaban kung saan ang mga lagusan ay patuloy rin sa paglalabas ng mga kalaban. Ang layunin ng misyon ay manatiling buhay hanggat maaari kaya ginamit ni Jinwoo ang kanyang stealth skill. Nagpasya siyang ireserba ang kanyang mana upang mas mapatagal pa ang pananatili roon. Ngunit nasira ang plano ni Jinwoo nang basagin ng isang mage ang kanyang stealth. Bumalik agad si Jinwoo sa pakikipaglaban, ngunit mas malala na ngayon dahil hindi na niya magagamit ang stealth o ang murderous intent. Nahiwa si Jinwoo ng espada sa likod at nagulat siya nang makitang 5 minuto pa lang ang dumaan. Masyado na itong nagiging delikado at natukoy ni Jinwoo hindi na niya kayang magpatuloy. Naiinis siyang gawin ito, ngunit nagpasya siyang mag-teleport palabas ng dungeon. Ngunit bago pa ito magawa, isang halimaw ang bumuwal ng bato sa kanyang kamay. Nasa matinding panganib na si Jinwoo ngayon nang ang mga kalaban ay pumalibot sa kanya.